Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung paano nabuo at naipanatili ang kabuuan ng ating lipunan? Sa bawat sulok ng ating lipunan, may mga patakarang nagsisilbing gabay sa ating pagkilos. Ngunit, ano ang mangyayari kung ang mga patakarang ito ay nilabag? Ang sagot, parusa. Ngunit ang tanong rin, paano ginagamit ang parusa sa pagpapanatili ng kaayusan at ano ang epekto nito sa ating lipunan? Ang parusa ay matagal nang ginagamit bilang tugon sa mga paglabag sa panlipunang pamantayan. Ito'y maaaring anyo ng multa, serbisyo sa komunidad, pagkakakulong at maging ang pinakamabigat, parusang kamatayan sa kamay ng Estado. Ngunit ang layunin nito ay hindi lamang itama ang nagawang mali. Sa likod ng bawat parusa, may mas malalim na mekanismo ng kontrol ang nagaganap. Meron tayong tinatawag na siklo ng parusa. Sa unang tingin, ang parusa ay tila simpleng solusyon upang maitama ang mga pagkakamali. Ngunit, ito rin ang nagtatakda kung paano binubuo at pinapanatili ang kaayusan sa lipunan. Paano ito nangyayari at sino-sino ang mga mas apektado? Alamin natin. Ang parusa ay hindi pantay na nararanasan ng lahat. Kadalasan, ang mga ginawang sa gilirang populasyon gaya ng mga taong may kulay, dayuhan at mga mahihirap ang mas madalas na sumasailalim sa pagmamanman at parusa. Halimbawa sa Estados Unidos, ang mga itim at Hispanic na komunidad ang madalas na target ng sistema ng hustisya. Ito ay nagdudulot ng cycle of disadvantage kung saan ang mga taong ito ay paulit-ulit na hinahatak pabalik sa sistema. Ang sistema ng hustisya ay hindi nagtatapos sa simpleng parusa. Ang mga individual na dumaan dito ay dumaranas din ng tinatawag na procedural hassle o ang nakakapagod na proseso ng paglilitis. Ayon kay Kohler-Hossmann, ang prosesong ito ay tinatawag na pangalawang pagkakabilanggo dahil ang mga tao ay nawawala ng kontrol sa kanilang oras, kalayaan at maging sa kanilang dignidad. Ang abala sa mga proseso ay nagiging sanhi ng pagkompromiso sa kanilang mga responsibilidad sa trabaho, pamilya at komunidad. Sa halip na makatulong, ito ay nagiging balakid upang makabalik sila ng maayos sa lipunan. Ang isa pang aspeto ng parusa ay ang paggamit ng espasyo upang makontrol ang mga tao. Ang kulungan halimbawa ay isang lugar kung saan ang iyong mga karapatan at kalayaan ay ganap na limitado. Ngunit kahit matapos ang pagkulong, ang stigma ay nananatili. Kapag ang mga nagkasala ay inilalagay sa partikular na mga lugar, nagiging target ulit sila ng pagmamanman ng mga pulisya. Ito ang nagpapatuloy sa cycle of disadvantage na ibinanggit ni Samson at Leofer 2010. Sa halip na masolusyonan ang problema, ito ay lalo pang lumalala. Isa pang mahalagang salik ay ang papel ng media sa paghubog ng pananaw ng lipunan. Ang sensationalized na balita ay madalas na nagdadagdag sa moral panic, kung saan ang mga partikular na grupo ay tinuturing na banta sa kaayusan. Ang resulta, mas mahigpit na kontrol at parusa laban sa mga grupong ito. Kung ang parusa ay ginagamit upang magtulak ng pagkakaisa at kapayapaan, mahalagang siguruhin na ito ay patas at magkatarungan. Hindi dapat ito maging kasangkapan ng diskriminasyon o panunutil. Sa halip, dapat ito'y maging daan upang maitama ang pagkakamali at may taguyod ang tunay na hustisya para sa lahat. Ang ating lipunan ay nasa ating mga kamay. Kaya itanong natin sa ating mga sarili kung ano bang klase ng kaayusan ang nais nating buuin. Yan lang po at maraming salamat.